Breaking, opisyal ng may bagong tahanan si Rui Hachimura matapos siyang pumirma ng 2-year, $28 million contract sa Los Angeles Clippers. Marami ngayon ang nagtatanong kung bakit sa Clippers siya napunta at bakit hindi na siya muling pinirmahan ng Los Angeles Lakers. Ayon sa mga ulat, hindi na prioridad ng Lakers na ibalik si Rui dahil nais ng kanilang front office na magkaroon ng mas maraming salary cap flexibility at magbigay ng mas malaking oportunidad sa kanilang mga batang forwards. Bukod dito, naghahanap din ang Lakers ng ibang klase na wing players na mas babagay sa bagong direksyon ng koponan kaya hindi na nila tinapatan ang alok ng Clippers. Samantala, mabilis namang kumilos ang Clippers. Nakita nila ang halaga ni Rui bilang isang versatile forward na kayang umiskor, tumira sa labas at magbigay ng matinding depensa. Naniniwala ang Clippers na maaari siyang maging mahalagang piraso ng kanilang rotation habang patuloy silang naghahabol ng NBA Championship. Ang isa namang magandang balita para kay Rui, hindi na niya kailangang lumipat ng ibang state. Mananatili pa rin siyang nakatira sa Los Angeles dahil mula Lakers ay tatawid lamang siya sa Clippers. Ibang jersey lang ang kanyang isusuot ngunit pareho pa rin ang lungsod na kanyang paglalaruan. Para naman sa maraming NBA analysts at fans, underpaid si Rui sa kanyang 2-year, $28 million contract. Sa halagang $14 million kada season, nakakuha ang Clippers ng isang player na nasa kanyang prime, may playoff experience, mahusay sa 3-point shooting at kayang maglaro sa magkabilang dulo ng court. Kung may pagpapatuloy niya ang kanyang magandang performance, posible pang maging isa ito sa pinakamagandang value signings ngayong off-season. Ngayon, nasa kamay na ni Rui Hachimura ang pagkakataong patunayan sa Lakers na nagkamali sila sa hindi muling pagpirma sa kanya at ipakita sa Clippers na sulit ang bawat dolyar na kanilang ipinuhunan. Mga idol, ano ang masasabi ninyo? Tama ba ang naging desisyon ng Lakers na pakawalan si Rui Hachimura? At para sa inyo, underpaid ba siya sa kanyang bagong kontrata o sapat lang ang ibinigay ng Clippers? Samantala, tila hindi pa talaga tapos ang Los Angeles Lakers sa pagpapalakas ng kanilang koponan. Opisyal nang pinirmahan ng Lakers sa isang two-way contract ang 23-year-old na forward na si AK Okereke, isang versatile wing na maaaring maging panibagong sorpresa ng koponan ngayong season. Bagamat hindi siya napili sa 2026 NBA draft, hindi iyon naging hadlang para mapansin ng Lakers ang kanyang talento. Sa kanyang huling season sa Vanderbilt, nagtala siya ng 9.6 points, 3.6 rebounds at 2 assists kada laro habang may napakagandang 40% shooting mula sa 3-point line. Bago pa man siya lumipat sa Vanderbilt, gumawa na rin siya ng pangalan sa Cornell University. Mula sa pagiging walk-on player, naging All-Ivy League selection siya matapos mag-average ng 13.9 points, 4.6 rebounds, 4.1 assists, 1.1 steals, at 1.1 blocks habang may halos 60% field goal percentage. Isa itong patunay na kaya niyang umunlad sa bawat pagkakataong ibinibigay sa kanya. Malaking bagay ang pagdating ni Okereke para sa Lakers lalo na't naghahanap ang koponan ng panibagong outside shooter matapos ang pagkawala ni Luke Kennard. Marami ang naniniwala na may potential siyang maging isang solid 3-and-D player. Isang forward na kayang dumepensa at makapagpasok ng tres, eksaktong klase ng manlalarong gusto ng sistema ni Coach JJ Redick. Sa kasalukuyan ay kasama siya ng Lakers sa California Classic Summer League kung saan unti-unti na niyang ipinapakita ang kanyang kakayahan. Bagamat mahirap ang kompetisyon dahil makakalaban niya sa rotation sina Sandro Mamukelashvili, Jake LaRavia, Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at Adutiero, hindi imposible na maagaw niya ang isang pwesto kung magtutuloy-tuloy ang kanyang magandang laro. Isa na naman kaya itong magiging undrafted steal ng Lakers? Isang manlalarong walang gaanong inaasahan ngunit posibleng sumabog kapag nabigyan ng tamang pagkakataon? Abangan natin ang kanyang magiging performance sa Summer League dahil dito magsisimula ang kanyang laban para makuha ang tiwala ng Lakers coaching staff. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? May potential ba si AK Okereke na maging susunod na hidden gem ng Los Angeles Lakers? O sa tingin ninyo ay kailangan pa niyang patunayan ang kanyang sarili?